Magandang araw mga kabakal, welcome back sa ating YouTube channel at nandito na naman tayo sa Kuran Works. Isa sa mga problema ng ating mga kabakal, ang paggamit sa TIG, yung hinihinang nila kung hindi galvanize, yung mga ganitong makalawang. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin hinangin to gamit ang ating Kusama TIG welding. So meron tayong lumang rodila dito na puno na ng kalawang. Isa sa mga teknik dun mga kabakal, kailangan malinis yung portion ng hihinangin natin para mapadikit natin yung TIG. At sa galvanize naman, kailangan lang po nating hasain, tanggalin yung pinakapintura niya. Kailangan matanggal natin yan para maiwasan yung pagsabog at siguradong mapakapit natin yung welding natin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, unahin natin yung kalawang at nalinis na natin to. So alam naman natin kung gaano kanipis yung rodilang bakal, di ba po? So siguro nasa ano lang to, sabihin natin 0.4 mm. Ayan. So kailangan lang malinis. At nakaset tayo ng 70 amperes. Ayan, 70. Subukan natin yung 70 kasi nga manipis lang yung inihinang natin. Okay, kailangan lang natin hasain muna yung tungsten natin. Kailangan lagi matulis yung tungsten natin mga kabakal pag gumamit tayo ng TIG. So, kailangan laging matulis yung, laging matalas yung tungsten natin. Ba't ang tigas? Pag hindi mahugot, dito natin tanggalin. Okay, ito na. Yan, ispatan muna natin para dumikit. Yan, kailangan lang po malinis talaga. Ayan. Aray, mukhang ubos na yung argon ko Ayan, ayan So, isang pindot pa lang na padikit na natin agad. Di ba? Yan. Iwasan po natin mag-spot na mayroong nakaangat. Kailangan po dikit na dikit siya para maiwasan po natin yung pagkabutas. Yan. Tulad yan, may nakaangat. Kailangan idiin natin yan bago natin ispatan. Kailangan nakadikit po siya dun sa kabila. Yan. Okay na, dikit na lahat. So ngayon, full weld natin to, pero pitik-pitik lang. Yan. Ganun lang po ang pag-welding ng makalawang. So, wag po tayong tumira na agad na makalawang yung weldingin natin. O kaya, alam niyo yung yung malangis. Yan. Isa din yan. Puputok yung TIG natin dyan. Hindi po natin mahihinang yan kahit anong gawin natin. Kailangan po talaga malinis. Ayan Ayan yung itsura niya. Ito sa dulo nabutas kasi sumabit sa sumabit sa ilalim. Ayan, pero na-welding natin. Hindi pa natin ginamitan ng filler yan. Ang mga makalawang na hihinangin, kailangan po talaga linisin muna dapat. Malinis dapat lahat siya. So tulad halimbawa nitong galvanized na to, yung hinasa natin. So papakita ko sa inyo yung nahasa. Ayan. Ayan po yung magiging niya, parang sabog. Ayan Ayan sabog yung talsik niya. Kasi nga may pintura siya. Kaya kailangan hasain din natin. Ayan. At kung mapapansin nyo, ayan, naghasa na naman tayo ng tungsten.
Kasi nga dumikit yung galvanize niya dito. Yan ang problema natin pag nag-welding tayo ng galvanize, bumibilog agad yung tungsten natin. So, tingnan nyo dito yung nahasa natin, oh. Papakita ko sa inyo, maghinang tayo na nahasa. Nahasa na yan. Yan, ito, malinis na, oh. Nahasa na yan. So, pag naghinang tayo dyan, dire-diretso yan. Napakaganda ng hinang natin dyan. Para na tayo naghinang ng stainless. Ayan. O, di ba? Oh. Walang sumasabog. Walang sumasabog. Oh. Napakalinis. Oh, tignan nyo. Ayan. Hindi nga lang siya katulad ng mga stainless na makikita natin magkukulay blue, kukulay dilaw. Kasi nga, hindi naman siya stainless. So, lakasan pa natin. Yan, gawin natin 200. Yan, gawin natin 200. 100 lang yung kanina eh. Gawin natin 200. Ayan. Ayan. Okay? So, nakikita nyo kung gaano kaganda yung hinang natin. Basta malinis. So, parang hindi siya galvanized yung hininang natin. Doon naman sa mga nagtatanong, bakit daw, pag nag-welding daw sila, yung unang pindot ng tig nila, sabog, yung hangin po kasi nun mga kabakal, or yung argon gas, na-stuck dito sa loob. Meron kasing na-stuck na argon dyan eh, sa loob eh. Kaya yung unang pindot nun, malakas yung argon nun ang labas, pwersado. Kung maririnig nyo, psh, gumanon. Kumbaga, pag unang pindot nyo, minsan nabubutas pa nga eh. So, ang gagawin nyo naman doon, mga kabakal, bago kayo mag-welding, pindutin nyo muna ng isa. Palabasin nyo muna yung nakapundo na hangin. Isang pindot muna, tapos, pag winelding nyo dito, tuloy-tuloy na po yun. Tapos, pag na-stack ulit yung handle nyo ng mga ilang minuto, ganun ulit, pindot ulit, pindot ng isa ulit bago mag-welding. So, ganun lang yung technique doon. Para maiwasan natin yung pagsabog o yung butas. Siyempre, minsan nabubutas yan eh, yung unang pindot natin. Malakas po kasing gas nun. So, hanggang dito na lang muna tayo at sana nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon. At kung meron kayo katanungan, mag-comment lang kayo sa baba at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. So, maraming salamat. Babu.